laruan lang to. I-develop lang natin to na parang magkaroon tayo ng getaway na lugar tuwing summer. And magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Wrong timing na naman yata ang ating pagpunta rito sa farm. Yan, nakita nyo naman, napaka cloudy, windy. Yun ang mga description ko rito ngayon. Ang lamig rito mga kapanyero. Yan, nakita nyo naman yung ano natin, no? Yan, no? Napakadilim. Sigurado to uulan na naman to. Ngayon, ito tayo ngayon dito. Ito tayo ngayon, pinasok natin yung sasakyan natin para nga magdi-discarga tayo ng mga dala natin. Ayan, no? Meron na tayong dalang semento, meron na tayong dalang mga lupa para do sa pine-prepare natin na pagtatanim, di ba? Sabi ko naman sa inyo, nasabi ko naman sa ibang mga video natin na gumagastos ako ng isang bag o higit pa minsan, depende sa hukay ko. Nilalagyan ko ng decomposed na lupa para nga siguradong mabuhay yung mga tanim natin. Pero sa tingin ko naman mga kapanyero, ang daming buhay ngayon, ng gaganda ng tubo. Tsaka yung sa area na yon, doon sa dulo, kung hindi ko lang ma-zoom dahil nga ang layo nung nung halaman. Iniintay ko lang mga kapanyero yung bawat bakod natin tumaas lang ng kasintaas ng bakod, tapos mag-iba-iba na siya ng kulay na purple. Na ang gandang tignan na to mga ilang taon na lang to, ganyan na. Kasi nga yung doon mga kapanyero sa kapitbahay natin, lagpas bakod na ang mga puno natin doon. Yung likod na lang tsaka yung harapan na yun nga, hindi natin kagad kasi nalagyan ng plastic noon na iniintay natin na tumaas lang ng kasing taas ng bakod. Ito, nakita nyo naman yung mga basura pa natin yan. Hindi naman totally basura, pero may pakinabang yan. May mga project tayo, mga iniisip dyan dito ilalagay dyan sa area na yan. Baka itong taon din na to magawa ito yung area na to. Pag nahawan nito, tapos nabagsakan at nahukay rito, magkakaroon tayo rito ng magandang project. Ang bala ko rito mga kapanyero, itong area na to, magkakaroon tayo rito ng gazebo na parang maliit na gazebo or pergola na tinatawag dito. Yan dito sa area. Siguro mga rin dito pwede na rito yung kung doon mga kapanyero, yung kasing laki nung kusina na gagawin dito 16 by 16, pwede rin dito 16 by 16 din o humaba lang ng konti, 20 by 10 siguro dito, kasi laki nung tambayan natin na extension dito sa area na to. So yun ang yun yung mga bala ko rito, na magkaroon din dito ng 20 by 10 na gazebo. Hindi ko alam kung lalagyan ba natin ng bubong o lalagyan ba natin ng pero maganda kasi di ba nagpunta na tayo sa Home Depot, nakita na natin yung mga presyo ng mga kahoy na nakakailanganin. Hindi ganun kamahalan na para makagawa ng rito, ng iniisip kong panibagong project na sana bago matapos ang summer na to, mabagsakan ng mga materyales dito. Yan kumbaga parang skeleton type lang siya, magkaroon lang uli ng panibagong project sa lugar naman na to, para hindi siya open, di ba? Tapos lalagyan natin ng mga halaman uli dito, kasi marami tayong may mga bago tayong tanim na halaman, mga seedling. Parang bala kong dito ilagay yung iba, na kung may mga sosobra at kung may mga sobrang halaman, dito natin ilalagay. Pero sigurado na sa bandang August, September, gagawa uli tayo ng mga seedling para tuloy-tuloy, taon-taon. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin paglalagay dito. Malaki pa rin to Kumbaga parang
isang bahay pa rin dito, pero lagyan muna natin ng ano, ng gazebo. Kasi kung bahay kasi ang ilalagay natin dito, syempre ano, ang laki ng budget nun. Unang-una, hindi natin kakayanin yung budget doon. Pangalawa, yung kuryente tsaka yung gas, kahit daw wala ka rito, kahit di mo ginagamit, merong basic monthly payment yun, di ba? So yun yung ang iniiwasan natin. Tapos pangalawa, wala namang nakatira dito, hindi naman dito yung trabaho ko, nasa Edmonton. Ang hirap din, di ba, para tumira ka rito sa lugar na to para doon ka pa magtrabaho. Pero dito marami rin siguro ng trabaho rito, hindi lang ako nakakapag-ikot-ikot, pero wala ako balak na tumira dito. hindi ko anong tumira dito. Maaring mag-stay pa rin tayo sa Edmonton. Talagang laruan lang to, i-develop lang natin to na parang magkaroon tayo ng getaway na lugar tuwing summer. Ayun nga, yung parang exercise, pampatanggal ng stress sa Edmonton. Syempre hindi naman ganun kadali ang trabaho rin natin sa Edmonton, na tuwing Sabado at Linggo nakakapag-ikot-ikot ako rito, nakakapaglakad-lakad ako ng ganito. Yun ang pinakamagandang exercise ko dito. Ayan oh. Ang importante, kumbaga nakakapagpa-relax itong lugar na to, di ba? Maglakad-lakad ka lang ng ganito, talagang mapapawi lahat ng pagod mo sa buong linggong pagtatrabaho. Ayan oh. O ito, nasabi ko naman sa ano diba? Nasabi ko naman sa mga una nating vlog na walang katapusang project ang nag-iintay sa farm na to. Talagang nung una sabi ko nung mga nakaraan, tama na tong tambayan natin na to, para at least okay na yan, malilim, pwedeng tulugan yung trailer. Pero pagdating naman ng mga sumusunod na mga buwan, naisip ko magpagawa ng kusina, ayan, yung mga luto-lutuan. Tapos ngayon, ang iniisip ko naman dito, yung kasunod dito naman sa area na to, di ba? Ang hirap pagka malaki lote, ang dami mong naiisip na pagkakagastusan. Yun ang mahirap. Pero ang maganda naman din kasi parang investment na rin, parang unti-unting na-develop itong lugar na to. Kung makikita nyo mga kapanyero, yung unang-unang video na to, yung itsura nito, hindi nyo aakalain na ganito na ang kalabasan nito. At maiiba pa rin to sa taon-taon na magiging project natin. Parang hindi ako naniniwala na hihinto yung project rito dahil nga sunod-sunod ang ang mga naiisip kong mga pwedeng ipagawa rito. Syempre unti-unti lang naman, di ba? Unti-unti lang naman na project, maliliit na project, pero unti-unti lang, wag nating bibiglain. Pagka hindi kaya, sa susunod na taon, di ba? Kung wala tayong budget, wag nating ipilit, wag tayong mangutang rito ng hindi naman mag-i-income itong lugar na to. Okay lang sana kung kahit mangutang tayo, kung mag-i-income naman to, okay. Pero sa tingin ko naman, talagang hindi naman to mag-i-income, talagang investment lang to na laruan. Ganun lang ang gagawin natin dito. Kaya nga puro design lang, puro landscaping. Yan yung matatawag ko rito. Puro landscaping lang yung gagawin natin dito sa lugar na to, para gumanda ng gumanda. Kaya ngayon, palakad-lakad lang tayo to. Ibaba na natin itong mga gamit natin to. Ibaba na natin yung mga lupa na dala natin para hindi tayo makakapag simento ngayon, dahil nga baka umulan, masayang lang yung pagsisimento natin, di ba? Napakahirap manggagalaw pag ganitong panahon. Ayan no, kung makikita nyo. Saka dito mga kapanyero, parang sa Edmonton, parang nakakagutom. Dito pagka naglakad-lakad ka, hindi mo namamalayan yung oras na hapon na. Hindi ka man lang makaramdam ng gutom pagka naglalakad-lakad ka rito. Nakakaramdam ako ng gutom rito pagka bumibiyahin na alam kong may madadaanan na akong gasoline station, or may madadaanan akong convenience store na alam kong malapit, na mag-e-exit ako sa highway.
umi-exit ako para bumili ng pagkain. Doon ako nakakaramdam ng gutom. Pero dito, hindi ako nakakaramdam ng gutom. Lalo pa pagka nakikita mo na gumaganda yung mga halaman nyo. Talagang porsigido akong makapagtanim, porsigido ako na malinisan, makagawa ng panibagong project sa lugar na to. Galing ang ganda ng rito, na set up dito, kung masasabi ko. Kaya yan mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag yung kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman nating subscribe button para updated kayo sa mga development natin dito sa Deladinco Farm, di ba? Minamalat na ako. Ang lamig kasi. Ang sarap dito ngayon. Ito yung mga panahon na masasabi nyong makakapag-relax ka talaga rito. Ganitong panahon na makulimlim, medyo umaambon-ambon, malamig. Kaya lang sandali lang. Kaya nga yung mga oras na to, sinusulit ko talaga yung pag-i-stay rito pagka ganitong buwan. Dahil ayun na, nasabi ko rin sa mga una nating video na July, August, malabo na tayo makapunta rito. Sigurado makapag man tayo, makapunta man tayo rito. Yun nga, pa-check lang tayo ng mga halaman. Kasi hindi ka makakagalaw rito ng basta-basta dahil nga sa sobrang init. Kaya nga ngayon, sinasamantala ko yung mga paglalagay ng mga cover dito, pag-aayos, di ba? Para saka yung mga paghuhukay natin. Ito yung mga kasarapan na maghuhukay na tayo. Para pagdating ng July, tanim ka ng ilang piraso, pahinga, tanim, konti lang ang magagawa mo. Kaya nga yung mga major na kailangan nating i-prepare para sa July, August na project natin, gagawin na natin ngayon. Ipe-prepare na natin para hindi tayo mahirapan sa mga susunod na buwan. I-share ko nga pala sa inyo yung kapitbahay natin. Nag-harvest sila ng ng bee, yung mga honey. Ayan mga kapanyero, titingnan natin. Isusupo lang. Hindi nila alam na nagbibideo ako Ayan kung makikita nyo, yun. Nakita nyo mga kapanyero yan, mga nakaano sila, parang uniform, parang astronaut. Ayan Pero yung mga ibang, yung blue at red na yan, dyan nakaano yung bee. Ayan nag-harvest sila ngayon. Ayan Sine-check nila. Ayan yung aso na yan. Yan ang laging tumatahol sa akin. Yan ang laging humahabol sa akin yung aso na yan. Ayan. Nag-harvest na sila Hindi ko lang alam kung nagbebenta sila Yan. Na-share ko lang sa inyo. Hindi nila alam na nagbibideo ako sa kanila Yan, na-share ko lang sa inyo. Tsaka mga kapanyero, ayan, isusum na rin natin para makita natin yung mga halaman natin na kasing kasing laki na ng bakod natin. Ayan. Kung makikita nyo yung mga halaman natin, ang gaganda niyan. Buhay na buhay. Yan, tulad niyan, ang lalaki na niyan. Pagka nagpalit ng kulay yan, ang ganda ng bawat ng bakod natin. Talagang lahat ng unang pagtatanim ko rito, gilid ng bakod ang talagang ginawa kong unang project rito. Para nga ma-protection na natin yung property, makita natin yung boundary line, di ba? Makikita nyo naman ang ating kalangitan, napaka dilim. Pero umaaraw siya ng konti, pero yung araw naman dito konting-konti lang, tapos bigla na uling didilim, sabay biglang buhos ng ulan, diba? Kaya yan mga kapanyero, sisimulan ko nang magdiskarga para masimulan na natin na umikot dun sa area na yun, di ba? Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat, hanggang sa muli.